Samantala, iniimbestigahan na ng Commission on Human Rights ang pangbubugbog ng driver at konduktor sa dalawang batang hamog na nambasag umano sa salamin ng isang bus. Iginiit din ng komisyon na hindi dapat amyendahan ng batas na nagbibigay proteksyon sa mga menor de edad laban sa pagkakakulong. May saksi exclusive si Emil Sumangin. Ang panununtok at pananadyak sa dalawang batang hamog at paggapos sa isa sa kanila ng isang bus driver at konduktor, hindi raw makatao ayon sa Commission on Human Rights. Kahit pa, hindi raw nagbayad at nagbasag ng windshield ng bus ang dalawa at nagtangkang manaksak ang isa. Yung bus driver at yung konduktor, abay matatanda na ito, kahit ba naman binasag yung bus nila, they should not take the law into their own hands. Dapat, ibigay nila sa pulis yan, ibigay nila sa barangay tanod, ibigay nila sa barangay captain, ibigay nila sa mga law enforcement agencies. At bawal na bawal yung sila mismo ang ahawak at kukunin yung didesisyon kung anong dapat gawin dito sa bata. Patuloy na iimbestigahan ng komisyon ang naganap matapos mapanood ang nirequest nitong walang putol na video ng GMA News. Pero pagkapanood pa lang dito, hindi na natuwa si Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales. Itong mga batang ito, the reason they behave that way is because they are not understood. Sinasaktan sila ng kanilang mga tatay o maaaring nanay, hindi sila nakakaintindi. Wala silang pag-aalaga at pagmamahal na nagagawa dito sa pamilya nila. Kaya naghahanap sila ng kanilang, they go out. Hindi rin daw sang-ayon si Rosales na amyandahan ng Juvenile Justice and Welfare Act na nagbibigay proteksyon sa mga menor de edad laban sa pagkakakulong. Wastong pagpapatupad nila ng batas ang susi para tuluyang mailigtas sa mga menor de edad mula sa anyay kumunoy ng kapahamakan. Kung sasabihin mo, I am a mayor, I'm a government official, kailangan babaan yan up to 12 years old. Pwede na silang ikulong. Ikulong mo, then they will become mixed with the adults, then they will become just like the adults. The important thing is to understand their psyche, to understand their heart, their behavior, to understand their environment. Sinadya ko ang garahe ng Unicab Transport pero hindi raw pumasada ngayong araw ang bus driver at konduktor na nakuna namin ng video. Wala ring opisyal ang liner na pwedeng magsalita. Dahil police matter, wala raw si LTFRB ang kapangyarihang magpataw ng parusa sa driver at konduktor. Bagamat di naman daw sila nagkukulang sa pagtuturo ng tamang asal sa daan sa mga seminar. Nagpapagaling naman at sumasailalim sa mga lecture sa Social Services and Development Department ng Quezon City Hall ang mga batang habog. Emil Sumangil ang inyong saksi. Samantala, indireklamo ng dalawang bagitong polis sa Aurora ang kanilang training director at 6 na kapwa polis na bumugbog umano sa kanila. Sibak na sa pwesto ang mga polis habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Darito ang report. Mga pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Yan ang tinamo ng mga baguhang pulis na sina PO1 Romel Derit at PO1 Christian J.B. Tanyoso mula sa dapat sanay modified special counterinsurgency training sa loob mismo ng Camp Ravina sa Baler, Aurora nung nakarang linggo. Ang itinuturo nilang nagpahirap sa kanila ang training director na si Police Chief Inspector Eric Benconsejo at 6 na iba pang kapwa-pulis. Pinaiwan na lang po niya ako doon sa batch po namin, saka ako na lang po ang binugbog po niya, sir. Ni Major Eric Benconsejo po, sir. Suntok, sir, tuhod, pambat, sir. Ang inano, sir, niya sa akin sa Sigmora, sir. Hinala naman ni PO1 Tanyoso, pinersonal siya ni Benconsejo. Posible may kinalaman daw dito ang trabaho ng kanyang ama bilang empleyado ng DENR at kasama sa mga checkpoint laban sa mga illegal na troso. Binugbog na po ng binugbog. Suntok po sa tiyan, sa mukha, puro sampal po na malakas. Saka sabi niya po sa akin na gano'n, ang tanging kasalanan ko nga lang daw po. Ang tatay ko po, nasa nagtatrabaho po sa DENR. Parang napaka-personal po yung galit niya po. Dahil daw sa matinding pagpapahirap na dinanas ni Derit at Tanyoso, tumakas sa dalawa sa kampo. Kung sinabihan niya po kasi ako na papatay niya na ako, maganda na rin daw po na sa sementeryo. Nag-isip-isip na po ako na, kasi second day ko pa lang po sa scout po yun eh. Gano'n na po yung naranasan ko. What if kung 45 days kung hindi man po araw-araw, palagi na pong gagawin sa akin yun. Huwag natin tolerate yung mga ginagawa ng mga opisyal natin na ganito. Pilitin natin mabago. I-upgrade natin yung training natin, hindi yung ganito. Nagpapagaling na ngayon ng dalawa sa Maria Aurora Community Hospital.
Dismayado ang ina ni Tenyoso at asawa ni Derrit sa nangyari. Okay lang sana sir kung nagkaganyan sila sa kami ng mga kalaban. Pero yung sa hanin ng kapwa nila kapulisan na alam na naman nila ang karapatan at ang pagtatanggol sa konstitusyon, bakit ang kapwa nila kapulisan ang gaganyan sa kanila? Yun ang napakahirap tanggapin. Kung di asawa ko di para sa training, hindi para sa iyo. Agad nang sinibak ng PNP si Bon Consejo at 6 na iba pang sangkot na pulis habang nagsasagawa ng investigasyon. Isa lang ang dapat namin gawin dito, kundi i-start pre-charge investigation and then sa lalong madaling panahon, may file yung kinauunang kaso laban doon sa mga sinasabi na involved din sa nangyari sa Montenegro. Pinag-aaralan na rin po ng ating mga investigador para kung mayroong sufisyenteng ebidensya para po sa criminal case na maaari po nilang ma-file. Tumanggi naman magsalita sa GMA News ang 7 akusado. Para sa saksi, Steve Dailisa nagulat. At sa ibang balita, ibinahagi ng NBI sa Antipolo Police at sa pamilya ng hazing victim na si Marvin Reglos ang affidavit ng isa pang neophyte ng Lambda Rho Beta. Bagamat nakasaad sa affidavit na hindi sila magkasabay sa initiation rites ni Marvin, pinatunayan naman itong may hazing na nga sa fraternity. Saksi si Ian Cruz. Lubos man ang pigati sa araw ng paghihimlay sa hazing victim na si Marvin Reglos nitong Sabado. Nakapaglunsad pa rin ng signature campaign ang mga mahal niya sa buhay para hikayatin ng San Beda College na bumuo ng legal team na tutulong sa kaso. Hindi ko bibitawan ang binitawan ko salita kay Kuya. Hindi ko yun i-break. Hindi ako titigil hanggang na lahat ng kasagutan ngayon na pamilya ko ay masagot. At kanina, para ituloy ang laban, nagsuggest sa National Bureau of Investigation ang kapatid at pinsan ni Marvin. Dumating din ang Antipolo Police, ang lead agency na nag-imbestiga sa kaso. Lahat ng impormasyon bibigay sa amin. Willing silang makipag-cooperate dahil kami ang lead agency. Kabilang sa naibahagi ng NBI sa Antipolo Police at Pamilya Reglos ang affidavit ng kapwa neophyte ni Reglos sa initiation rites na lumutang sa NBI nitong Biyernes. Dito, sinabi niyang dahil sa kanyang congenital heart disease, tiniyak daw ng leader ng grupo na si Eduardo Escobar na indoktrinasyon lang ang ginagawa sa initiation rites. Wala raw magaganap na karahasan. Pero noong gabi raw ng initiation, habang nakapiring, nagulat na lang daw siya ng pagsampalin at saktan siya sa ibang bahagi ng kanyang katawan at hagupitin pa ng sinturon at ng paddle. Kaya raw siya nag-quit. Pero Pebrero 17 raw, naganap ang initiation sa kanya, hindi 18 tulad ng kay Reglos, na hindi raw niya nakita dahil sa kanyang piring. Magkasabay sila ni Reglos? Hindi. Ang parang sinasabi niya doon is nangyari sa kanya noong February 17. Di ba yung kay Reglos is February 18? Oo. So yun nauna siya? Oo. So wala nga siyang alam doon sa nangyari? Ayos sa kanya nga pinili. Sinabi rin umano ng neophyte na wala raw siyang maitutulong sa kaso dahil limitado raw ang kanyang nalalaman at nakakasama na ito sa kanyang kalusugan. Pero ayon sa abogado ng pamilya Reglos, hindi naman daw mahalaga kung nagkasabay sila ng initiation rites si Marvin o hindi. Pero si Marvin nasa resort sa Antipolo noong 18 at natapos ang initiation Pebrero 19 ng madaling araw. Kahit po marami siyang pagtatakip na ginagawa at pag-iwas doon sa mga dapat na mga detalye, ay maliwanag po na sinabi niya na ang Lambda Rho Beta ay nag-i-exist. Merong isang fraternity na ang pangalan ay Lambda Rho Beta at merong initiation rites. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.